Howdy everyone! Kamusta pang lahat? Meron po tayong ulit babasahin para sabay-sabay po tayong marimay na God is always close with us. Mababasa po ito sa Salmo chapter 34 verse 18. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Basahin po natin ito sa English. Psalm chapter 34 verse 18. The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Ito po ay sulat ni Haring David at sinulat niya po to dahil na-experience niya kung gaano ka-close ang Panginoon sa kanya, ang pag-iingat ng Panginoon, ang pagmamahal, ang pagtulong ng Panginoon sa buhay ni Haring David. Dahil po si Haring Saul ay tinangkang patayin si Haring David dahil po sa nainggit si Haring Saul kay Haring David. Pero never pong nagtangkang gumanti si Haring David or kasi nagrespeto po si Haring David kay Saul at naniniwala si Haring David na iingatan siya ng Panginoon, haalagaan siya, poprotektahan siya, hindi siya hayaang mapahamak o mapatay ni Haring Saul. Kaya napakaganda po, diba? Si Haring David talaga po ay buong puso na nagtitiwala sa Panginoon. Ganun po din sa ating mga buhay. So, our experience po ay totoo po na talagang God is close sa mga taong broken-hearted. Based of my own experience, I share a little bit. Yun po, when I was broken-hearted at hindi ko na po alam kung anong gagawin, I talk to God and ask them to help me. Give me sign kung anong dapat kong gawin, kung ano ang aking... Then, humakbang po ako at umalis sa comfort zone at hindi ko po hinayaan na maghari sa akin ang takot sa kabila ng aking kahinaan at hindi din po ganun ako katalinong tao. Pero God is with me, nothing is possible. Nagawa ko po at nakaya ko ang mga trials sa buhay kasi nandyan siya lagi. Sa oras ng aking kahinaan, pinapalakas niya ako. Sa oras na give up na ako, sinasabi niya, don't give up. Nandito ako para sa'yo. Tutulungan kita. I'm so thankful dahil siya yung naging guidance at encouragement sa buhay ko. Lalo na sa time ng aking difficult seasons. No? Walang sino mang ina na iiwan yung anak, di ba? Napakasakit po yung para sa akin, but God promised me. And it's really God's faithful, His promise. At ganun din pong ginagawa ko. I train myself na maging tapat sa Panginoon. And I accept na hindi ako perfectong tao. But I trying my best and God knows sa mga ginagawa ko and lalo na sa puso at isipan ko. I always think about God because He created me. Hindi naman ang mundo kahit ano pa sabihin ng mundo sa akin, I don't care. Kasi mas kilala ko ang sarili ko at alam ko kung sino ang lumikha sa akin. Kaya I don't care. And yun din po ang advice ko sa inyo. Always remember, God is always with you. Whatever who you are, kapag buong puso ka at tunay kang hihingi ng tulong sa Panginoon, lalapit ka, handa ka niyang tutulungan. At kahit ano pa ang nagawa mo, basta buong puso ka na magsisisi at aminin lahat ng mga pagkakasala mo at pagkukulang, God will accept who you are. Hindi tulad ng mundo, a lot of questions, di ba? God no need. He never
question nyo. Bakit ka nagkulang? Bakit ka ganito? O, diba? Tapos ngayon, lalapit ka naman sa akin kasi kailangan mo. Hindi ganun ang Panginoon. God is always open arms. Lalo na sa mga taong totoong naniniwala sa Kanya. Yun lang po, and thank you!